Good morning everyone. Actually, ayusin ko lang yung video ko kanina everyone dahil mayroon lang talaga akong napansin about nitong si Claire Castro, no? Na talagang napansin ko lang everyone na parang ginawa siyang parang sa tingin ko lang talaga at sa observation ko lang talaga kung makikita at mapansin natin yung mga aksyon niya, galaw niya, at mga pagsisinungaling niya na nakakainis, nakakabuwisit, which is pinansin nating mga netizen, nainis tayo, nagagalit tayo, nawala na yung focus natin doon sa pinaka-importanting bagay na dapat nating bigyan ng pansin. Like ng mga PhilHealth na nakikita naman natin sa mga balita-balita, mga iba-iba pang mga fans sa Pilipinas na like mga akap, kung saan yan, bakit may akap, and then sa iba-iba pang mga binabudgetan sa gobyerno ngayon na wala naman talaga tayong nakikita, tayong mga mamayang Pilipino, at hindi naman talaga natin nakukuha yung mga suporta galing sa mga ganyang agency, no? So, and then mawawala lang yung focus natin, no, kay Tatay Digong na kinidnap nila, na basta-basta na lang nila pinadala dun sa dahig, no? And then gusto ng para sa tingin ko lang din, kung mapapansin niyo, lagi silang nagsasalita ng kasinungalingan na mayroon naman talagang legit na mga ebidensya. May mga video galing sa bunganga nila, lagi silang nagsisinungaling, which is gusto nila na anuhin yung katotohanan. Na siyempre kung magsinungaling sila, na mabibwisya tayo sa kanila, siyempre mapokus yung ano natin sa kanila, yung mga kasinungalingan, doon tayo mapokus sa mga kasinungalingan. So, para sa akin everyone, talagang tama si Inday Kitty Duterte na wag nating pansinin yung mga kasinungalingan dahil mayroon naman talagang mas higit pa sa kaalaman natin, no, na nag-asikaso sa ganyang mga bagay-bagay at nakipaglaban dyan sa husgado, sa batas, no? Dito na lang tayong mga tao, dito na lang tayo babawi sa botohan, no? Huwag tayong magpa-distract dyan sa kasinungalingan ni Claire, ni Latore, nakakabwisit. Nakikita natin yung interview ni Remulla at kung sino-sino pa dyang mga sinungaling ng mga buhayang gutom, no? Huwag tayong magpa-distract dyan. Dito tayo, ha? Dito tayo magtanong lagi. Asa na ang PhilHealth? Oh, bakit si Inday Sara lang ang lagi ninyong kini-question? O kayo din, asa na yung mga ganito? Asa na yung mga ganito? Mas marami tayong i-question sa kanila kaysa kay Inday Sara. At ano na? Nasaan ang soberanya ng Pilipinas? Bakit tinapon niyo ang isang Tatay Digong sa ibang bansa na mayroon man tayong batas? Ayaw nilang pag-usapan ang katotohanan. Kaya lagi nilang nililihis sa kasinungalingan dahil alam nila na tayong mga tao gusto nilang uto-utuin at paglaruan. Yan ang katotohanan. Parang yan talaga ginagawa nila tayong mga parang mga uto-uto at pinaglaruan nila tayo. Dahil alam nilang, pag nagsisinungaling sila na alam naman talaga ng madlang people ang totoo, magagalit tayo. So, parang makalimutan natin kung ano ang importante. So, huwag natin kalimutan ang pinaka-importante. Na, ang administrasyon ngayon, basta-basta na lang nila tinapon si Tatay Digong, kinidnap nila si Tatay Digong na pinadala sa ibang bansa. Huwag natin kalimutan yan. Trinridor nila si Tatay Digong na ang laki na itulong sa bansang Pilipinas at sa pamilyang Marcos. At ang mga fans sa Pilipinas, especially na yung PhilHealth, kailangan ng mga Pilipinong mahirap yan. Asan? Bakit ang laki-laki at walang natulungan na mga Pilipino, maraming kawawang Pilipino na umaasa sa PhilHealth? Lumalapit sa hospital, maraming hindi natutulungan. Diyan tayo mag-focus sa pinaka-importanting bagay. Okay? Huwag tayong magpapadala dito sa mga trick, sa mga animal na yan. Okay? So, tama si Kitty. Sa butuhan tayo babawi lahat para hindi tayo ma-stress. Good morning everyone.